Oo, aaminin ko. Minsan tumitigil ang takbo ng buhay ko. May mga araw na walang progreso ang mga ginagawa ko. May problema tayo na sobrang seryoso. May mga problema din tayo na hindi naman ganun kaseryoso. Nag-aalala tayo sa mga bagay na hindi natin makukontrol. Maikli lang ang buhay para mag-alala ng sobra. Ito ang mga bagay na sobrang pinuproblema ng mga tao. Number 1, bayarin. Walang katapusang bayarin, di ba? Nagtatrabaho tayo para may pambayad. Ang iba'y nag-struggle sa problemang ito. Kung hindi naman tayo magbabayad, mas lalo tayong mahihirapan. Magpatong-patong na mga bills. Kung hindi natin ito papansinin, lalo lang itong lumalaki. Mas lumalakas at mas mapanira. Nakakatakot, di ba? The thing is, lahat tayo ay may binabayaran. Pero wag mong hayaan na dyan na lang nakapokus ang buhay mo. Huwag mong hayaan na ang mga bayarin na ang nagkukontrol sa buhay mo. Oo, alam kong napakadali lang magsabi na huwag mag-alala sa mga bayarin. Alam ng lahat na hindi magandang mag-alala na lang tungkol sa mga bayarin. Ngunit kapag nalulunod ka na sa utang at wala kang sapat na kita, magulo talaga ang isipan mo. Uulitin ko, huwag kang masyadong mag-alala sa mga bayarin mo. I can assure you, kung mawawala man ang mga bagay sa buhay mo, hindi ka mamamatay. Pero pag-aalala ng sobra, ay magpapaikli ng buhay mo. Itatak niyan sa isip mo. May ibibigay akong tip sa'yo. Dapat marunong kang mag-budget. Kung ano yung nasa budget list mo, yan lang ang gastahin mo. Put your budget over anything else. This will help you get a better view of your bills and how they affect you. Kung may mga bagay na hindi naman gaanong importante sa'yo, huwag mo munang bilhin. Bawas-bawas muna sa ibang gastusin. Mag-focus ka lang sa basic needs mo. Huwag mo munang paggastusan yung mga bagay na hindi naman pinakakailangan. Bayaran mo ang mga nabarang utang sa ibang tao, kung meron man. Number 2, pera. Ang pera ay isa sa mga sanhi kung bakit mas lalo tayong namumroblema sa buhay. At ang pera din ang solusyon. Kailangan natin ng pera para makakain. Hindi natin yan may tatanggi. Kung ang kaya mo lang ay bigas, huwag mo nang piliting bumili ng ulam. Kahit ganyan lang, mabubuhay ka pa rin. Ang punto ko lang, huwag mong ipilit, lalo na kung wala kang sapat na pera. Material wealth doesn't equate to happiness. Totoo yan, temporaryo lang ang kasiyahang dulot nito. Kasi kung totoo na pera ang nakakapagpasaya sa tao, bakit ang daming mapera na nadidepress? Why they feel empty? Sa halip na bigyang diin ng pera, pagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Kung naghahanap ka lang ng trabaho para magkapera, mapupunta ka lang sa trabahong hindi mo gusto. Money can solve that. Dapat maghanap ka ng trabahong gusto mo. Gumawa ka ng mga bagay na gusto mo at ang pera ay kusang susunod sa'yo. That's the thing. People who pursue their dreams and passions always have more fulfilling stages than those motivated by money. Number 3, nakaraan. Ano pa ang magagawa mo sa nakaraan mo? Wala na. Hindi mo na yun mababalikan. Hindi mo na matwist ang pangyayari. Nangyari na ang lahat. Ang tanging magagawa mo lang ay matuto ka sa mga nangyari sa'yo. The past is important to learn from, but you should not let it get in your way and become a burden. Umabanti ka lang. Iwanan mo na ang nakaraan mo. Maiisip mo man, pero wag mong bitbitin sa kasalukuyan mo. Lahat naman tayo ay may nagagawang pagkakamali sa ating nakaraan. Hindi na kailangan takbuhan pa yon o ikahiya kung sino ka talaga o kung saan ka nanggaling. Ngunit wag mong hayaan na kinukontrol ng nakaraan ang buhay mo. Matuto ka sa iyong mga paghihirap at lumaban ka ng mas mahusay sa susunod. Patuloy ka lamang masasaktan ng isang bagay na nangyari na kung hahayaan mo ito. Number 4, buhay ng iba. Huwag kang makipag-chismis. Huwag mong pakialaman ang buhay ng iba. Kasi may sarili kang buhay. Walang magandang maidudulot ang chismis sa buhay natin. Iba kasi ang concern talaga sa nakikichismis lang. Kung ano man ang ginagawa ng ibang tao, labas ka na doon. Wala ka nang pakialam sa buhay nila, sa mga desisyon nila. Bakit ka pa nag-aalala? Sa halip na sila ang nasa isip mo, sarili mo na lang ang alalahanin mo. Worry about yourself. Hindi pwedeng alamin mo ang buong kwento ng iba. Hindi rin pwedeng ang iba ay makialam sa buhay mo. Life is just too short to worry about what others are doing. Number 5, haters. May haters ka ba? Kung meron man, isipin mo lang na you can't please everybody. May maraming sikat na wala namang ginagawang masama sa mga tao, pero hate na hate sila ng karamihan. Kahit ano pa ang gawin mo sa mundo, may mga taong hindi magkakagusto sa'yo. Kahit may mga haters ka man, ipagpatuloy mo pa rin ang ginagawa mo.
Basta't wala ka lang tinatapakang tao. Kung makakabuti naman sa'yo ang ginagawa mo, walang problema dun. Again, people are not always going to like what you do. Kahit saan ka lumingon, may makikita kang mga tao na ayaw sa'yo. Alam mo, may mga kakilala akong pinakamabait, mahabagin, pinakamaalalahanin, at kagiliw-giliw na mga tao. Pero may mga taong ayaw pa rin makipagkaibigan sa kanila. Hindi natin maiintindihan, di ba? Kung bakit ganon. Kung ako ay tumigil na at nagpaka-stress na lang sa tuwing may taong hindi magkakagusto sa mga desisyon ko, siguradong wala akong narating sa buhay ngayon. Wala naman akong hater siguro, pero may mga taong hindi naniniwala sa pangarap ko. Pero hindi ko na iniisip yon. Nagpapatuloy pa rin ako hanggang sa nagbunga ang lahat. Kaya huwag kang ma-stress sa mga haters mo. Okay? Number 6, trabaho. Palaging may mga proyekto, mga gawain, at mga rush hour sa trabaho. Lahat naman siguro ay na-stress sa trabaho, di ba? Nakakapagod. Nakatutulong naman ito para mahalin ang iyong ginagawa. Ngunit kahit na hindi mo gusto ang ginagawa mo, ang trabaho ay isang bagay na dapat palumanay mo lang trabahuhin. Kung wala ka sa trabaho, wala kang alalahanin. Hindi ka inaantok. Kung naka-duty ka na, be productive. The less you worry about work, the quicker it goes by. Kahit ang trabaho mo ay hindi naman kasosyalan, mahalin mo pa rin yun. Huwag kang mag-alala sa iniisip ng iba. Huwag mong ikahiya kung ano ang trabaho mo. Marangal naman ang trabaho mo. Galing sa malinis ang pera mo. You're not defined by your career. You define it. Number 7, edad. Sino ba dito ang takot tumanda? Ang dami. Kaya nga may maraming bitamina o pamahid na may anti-aging, di ba? Para pigilan ang pagtanda. But there's nothing you can do to stop the process. Natural na proseso yan sa buhay natin. Tanggapin na lang natin yun. Yakapin mo yan ng buo. And make the most of your time. Aging is a part of life. Sa halip na mag-alala tungkol sa pagtaas ng edad mo, enjoyin mo lang ang bawat araw na buhay ka. Isa lang ang buhay mo. Kaya gawin mo ang lahat ng masasayang bagay na gusto mong gawin sa edad mong yan. Huwag ka nang umasa na babata ka. Kasi hindi mangyayari yun. Huwag sayangin ng iyong oras sa pag-aalala tungkol sa ganitong bagay. Enjoy your life the way it is right now. Number 8, kamatayan. Lahat tayo ay pupunta sa puntong yan. Huwag kang matakot, okay? Kailangan mo talagang harapin ang hindi maiiwasang pangyayari. Hindi mo maiiwasan ang kamatayan. Ibuhos mo lahat habang buhay ka pa. Para kapag dumating ka na sa huling hantungan, wala ka ng pagsisisihan. Pagkatapos mong harapin ang katotohanan yan, mas madali mong harapin ng paulit-ulit ang buong buhay. Magkakaroon ka rin ng higit na tapang at tiyaga. Oo, alam ko na hindi madaling harapin ang kamatayan. Walang kasiguruhan ng buhay. Kung tulog ka, pwedeng hindi ka na magigising. Kung magigising ka naman, pwede kang maaksidente. Walang kasiguruhan ng buhay. Kahit anong oras, pwede tayong mawala. So now, face mortality and go live your life. Number 9, iniisip ng iba. Nung teenager pa ako, lagi kong sinasabi na wala akong pakialam kung ano ang iniisip ng mga tao sa akin. At nakahagaan yun ng aking loob. I started to find my passion and I find what I'd love to do for my life. Kaya nagsimula akong maging ako. Ano man ang iniisip ng aking mga kaibigan o pamilya tungkol sa mga plano ko. Wala akong pakialam kung hindi ako nag-fit in sa kagustuhan ng iba. I-apply mo rin yan sa buhay mo. Kahit ano man ang sabihin nila, ikaw pa rin ang nakakaalam ng pinagagawa mo. Feel free to do what makes you happy, regardless of what people think of you. Number 10, ginagawa ng iba. Huwag mong pasukin ang buhay ng iba. There's so much you can do in your life. Bakit sa kanila pa? May makukuha ka ba kung yan ang gagawin mo? Kung ano man ang kaganapan sa buhay nila, hindi ka kasali. Don't worry about what other people are doing. They're not paying your bills. They're not putting food in your table. Ang problema nila ay hindi mo problema. At walang dahilan para makisawsaw sa buhay nila. Kung palagi ka lang nakasubaybay sa buhay ng iba, maliligaw ka sa sarili mong landas. Yes, you will never get ahead in life. Walk your own path and inspire other people. Don't worry about where everyone else is going or what they're doing. Focus on you. Number 11, comfort zone. May oras pa para magplano. Kung ayaw mo pang lumabas sa comfort zone mo, huwag mong pilitin kung hindi ka pa handa. I understand that it's nice to have somewhere safe and comfortable to lay your head at night. Comfort foods and our comfort zone are important aspects of our life. And it's difficult to feel comfortable if you're not safe. This is why some aspect of safety and comfort is necessary. Pero hindi pwedeng ganyan na lang palagi ang buhay mo. Paano ka matututo kung wala kang ibang ginawang kakaiba? Sooner or later,
you're going to have to break out of your comfort zone and experience real life. Taking chances is important in life. If you never take chances, you will never stand up for yourself. And you will likely not have very much fun. You only live once. Number 12, pagkakamali. Huwag kang masyadong mag-alala kapag nagkamali ka. Walang perpektong tao. Kahit anong gawin mo, magkakamali ka talaga. Kapag nagkakamali ka, lalo na kung sunod-sunod na ang pagkakamali mo, mafu-frustrate ka talaga. Mawawalan ka na ng gana sa buhay. Feels like everything is falling apart. Ang stress ay maaaring mag-compound kapag palagi mo yung iniisip. It's okay to make mistakes. You may need to pay some sort of retribution for your mistake. But that which doesn't kill you only gives you an opportunity to prove who you really are. Alamin mo kung ano ang sanhi ng pagkakamali mo at kung ano ang maaari mong gawin sa susunod na pagkakataon upang maiwasan mo ang mga kamaliang ito. Remember what Thomas Edison said about mistakes being the key to innovation. Number 13, swerte. Ang swerte ay nakadepende kung ano ang ginagawa mo sa buhay. Pero kung minsan, matatalo ka sa laban ng buhay. Minsan mananalo ka. Huwag mong masyadong dibdibin ang pagkatalo mo. Huwag kang maghintay na darating ang iyong swerte. Umaksyon ka para matagpuan mo ang swerte mo. Walang mangyayaring maganda kung wala kang ginagawa. Kung umaasa ka lang na mananalo sa loto, wala namang masama doon. Pero huwag mong itaya lahat sa loto. Huwag kang umasa sa lottery lang. Work with what you have. By pursuing your dreams and goals, you will feel like you already won. Swerte ka na. Number 14, hinaharap. Hindi mo pa alam kung ano ang mangyayari. Huwag mong pangunahan. If you don't start something because you're scared of all the things that may go wrong, you're probably better off. Because you can't be successful if you don't know how to react when faced with adversity. Gaano man kahusay ang iyong mga plano, minsan may mangyayaring mali. Stop letting what might go wrong stop you from doing what might go right. Start taking actions and stop procrastinating. Number 15, pag-aalala. Sa sobrang pag-aalala mo, nag-aalala ka na. Kung naiipit ka na sa siklong ito, mahihirapan ka na makalabas. Although you're better off not doing it, there's nothing wrong with worrying. Worrying about worrying is a good sign you need to stop it. Kung nandito ka na sa sitwasyong ito, ang unang bagay na kailangan mong tandaan ay huminga ka lang ng malalim. Stop getting frustrated with yourself. Number 16, nagtaas ang presyo. Price is not everything. Kung nagtaasan ng presyo ng mga bilihin, wala ka namang control doon. Magsimula kang mabahala kung mahal ang produkto tapos hindi naman di kalidad. Yes, quality is an important aspect in life. Number 17, maliit na bagay. Kung maliit na bagay lang yan, tama na ang tamang pag-aalala. Huwag lang sobra. Don't sweat the small stuff. Little things go wrong every day in our lives. May mga maliit na bagay na nakakasira ng mood mo. Pero kung i-consider mo yan na bad day, you're archiving your life the wrong way. Instead of getting frustrated by the little things, focus on all the positives. There are entirely too many great things happening on a day-to-day basis to worry about the little annoyances in life, right? Number 18, mga bagay na hindi mo makukontrol. Kung wala yan sa kontrol mo, wala kang magagawa. Ang isipin mo na lang, walang mananatili sa buhay mo. These too shall pass. Everything is temporary. The general idea is to stop yourself from getting annoyed about that which is outside your control. Hindi natin makukontrol ang lagay ng panahon. Hindi natin makukontrol ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi natin makukontrol ang traffic, ang mga natural na sakuna. Ang tanging makukontrol mo lang ay ang iyong ugali at pananaw mo sa iyong buhay. The easiest way to reduce stress is to stop thinking about all the stuff you can't control. So you can focus on whatever task is at hand. Whether it's good or bad, focusing on your present is the easiest way to either resolve or enjoy what's happening to you. Number 19, perfectionism. Walang perpekto. Lahat tayo ay magkakamali. May kamalian tayong nagawa at magagawa pa. Life's too short to dwell on anything for too long. Unless it makes you feel happy and fulfilled, sure you will make mistakes along the way. But that's part of the fun. Stop wasting your time trying to be faultless. Because you can't. Test your own boundaries and you will begin to enjoy life so much more. Makakamit mo ang tagumpay kung hindi mo minamadali ang proseso. Habaan mo naman ang pasensya mo. Halos lahat ng tao gusto agad-agad makukuha nila ang kanilang inaasam-asam. Ayaw nilang maghintay. Madali lang silang mabagot. Pero hindi ganun ang realidad. Kahit pilitin mo man,
mahihirapan ka lang. Kasi nga, hindi ganun ang realidad. Kung palagi ka lang nag-i-expect na darating kagad ang hinihintay mo, tapos hindi dumating sa in-expect mong petsa, ano ang mangyayari? Reklamo. Palagi kang nagre-reklamo. Sinisisi mo na ang sitwasyon. Galit na galit ka at hindi mo maiintindihan kung bakit palpak ang buhay mo. Sa totoo lang, kung gagawin mo lang ang lahat ng makakaya mo, plus habaan mo lang ang iyong pasensya, yun bang hindi ka nagmamadali? Mapapasayo rin ang gusto mo. Kung umaayaw ka na dahil lang natatagalan ka o nababagot ka na sa kakahintay ng tagumpay, parang pinutol mo na rin ang tulay. Ang tulay na dinadaanan mo patungo sa iyong tagumpay. Kahit gaano ka pa kabait, kahit gaano ka pa kapursigido, makakaranas ka pa rin ng pagsubok sa buhay. Hindi mo yan maiiwasan. Ibig sabihin, kung susuko ka na kagad dahil lang tinamaan ka ng matinding pagsubok, wala na rin ang tagumpay sa'yo. Hindi madaling sungkitin ang pangarap mo. Oo, madali lang mangarap, pero hindi madaling makuha ang pangarap. Hindi yun basta-basta na lang mahahawakan mo. Siguradong matatagalan ka muna bago mo makuha. Kaya minsan sa sobrang hirap, iniwan mo na lang ang pangarap mo sa buhay. Namumuhay ka na lang kung saan madali lang ang lahat. Tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo kung bakit nandyan ka pa rin sa sitwasyon mo. Hindi mo naman talaga gusto. Binitawan mo ang unang mong pangarap dahil hindi mo nakayanan ang pagsubok. Tapos iniba mo na naman ang pangarap mo. Hindi mo pa nga natapos ang una, lumipat ka na. Hindi po pwede yon. Subukan mo muna. Huwag kang sumuko kagad kasama ang kahirapan sa buhay. Lalo na kung may hinahabol tayong pangarap. Lalong-lalo na sa panahong ito. Puno na ang mundo ng mga nakakaingganyang mga bagay. Mas madali lang tayong lumipat ng iba't ibang direksyon. Kaya minsan, nalilito na tayo kung ano ba ang uunahin natin. Nararanasan mo na ba yan? Yung may pangarap ka nga, pero hindi mo alam kung ano ang uunahin. Alam mo ba kung bakit ka nalilito? Dahil sa dami mong kagustuhan sa buhay na pinagsabay mo. Hindi mo pa nga nakuha ang isa, may gusto ka na namang isa. Diyan papasok ang salitang kontento. Dapat makontento ka. Hindi ko sinasabi na makontento ka sa buhay na hindi mo gusto. Ibig kong sabihin, pahalagahan mo ang mga bagay na nakamit mo na. Kahit maliit lang yan, namnamin mo muna ang tagumpay na yan bago ka mag-proceed sa iba na namang kagustuhan mo. Hindi naman kita masisisi dahil talagang nakaka-impluwensya ang mga bagay sa mundo. There will always be something that looks better. Kaya nakapokus ka na lang sa bagay na yun. But don't fall for it. It's a trap. Dapat alam mo kung paano magdesisyon ng tama. Dapat ang desisyon mo ay pangmatagalan. Anong ibig kong sabihin? Yun bang nagdesisyon ka ngayon na aksyonan mo ang kagustuhan mo, tapos sa susunod na araw, hindi mo pa rin nakukuha. Mag-stick ka pa rin. Hindi yung isang desisyon lang, tapos desisyon na naman ng bago. Don't change your decision too fast. Ang taong hindi nagtatagumpay ay ang mga taong walang desisyon sa buhay. Wala ka talagang masusungkit na tagumpay kung ganyan ang kinikilos mo, kung ganyan ang ugali mo. It's hard to achieve or to attain a monumental goal, even in the best of circumstances. It takes true grit and effort. Dapat magsikap ka. You work hard and also work smart. Kung matatag ka sa pisikal, dapat kasama ang mentalidad mo. Dugot pawis ang nakasalalay sa bawat pagharap mo sa mga pagsubok sa buhay. But the problem is not in giving up on the goal that we set for ourselves. It's not so much about losing a certain amount of weight or attaining a certain level of net worth. It's more so about the impact and the legacy that you leave in this world. At kung susuko ka na ngayon, paano mo ipagpapatuloy ang mga nasimulan mo? Paano mo mahahawakan ang tamis ng tagumpay? Paano na ang pangarap mo? Paano na ang pangarap mo para sa pamilya mo? Kailangan mong maunawaan na ang pangarap natin sa buhay ay madali lang isipin, pero napakahirap abutin. Sinasabi ko ang katotohanan na yan para hindi ka umasa o magmadali. Mahirap man abutin, pero hindi ito imposible. Kung may pangarap ka, simula ngayon, dapat inaaksyonan mo na. Huwag mong ipagpaliban bukas. Paano kung bukas wala ka na? Hindi mo alam, di ba? Kung pagod ka na, pwede kang umupo. Pwede kang humiga. Pwede kang tumigil saglit. Pero saglit lang. Hindi pwedeng magpakatamad. Para sa akin lang may mga araw man na tinatamad ako, pero iniisip ko lang palagi ang goals ko. May target ako Dapat tamaan ko yun. Kaya palagi akong umaaksyon. Wala na akong panahon sa mga walang kwentang bagay na kumakain sa oras ko. Bakit nasabi ko na hindi pwedeng magpakatamad sa buhay? Because everything is gonna take more effort than you initially think it will. Kahit anong klaseng goal ang nasa isip mo ngayon, kung susuko ka na, ibig sabihin na wala ka na ring silbi sa mundong ito. Sorry sa word na walang silbi, okay?
Alam ko masakit ang dalawang salitang yan, pero kailangan mong masaktan eh. Kumpleto kang ipinanganak sa mundo. Kaya hindi pwedeng magpakatamad ka lang. Yung iba nga may kapansanan, pero grabe kumayod. Nakakahiya naman sa atin, di ba? Pakiusap, huwag mong sayangin ang lakas mo. Huwag mong sayangin ang oras. Huwag mong sayangin ang pagkakataon para lang sa mga walang kwentang bagay. You didn't have it in you to work harder and longer and put more effort in than you initially thought. At ano ang masakit kung susuko ka na? Yung nabubuhay ka na may pagsisisi. Magsisisi ka dahil hindi mo pinanindigan ang pangarap mo. Yes, it doesn't feel good when you carry regret. It hurts. You will always look back with resentment on the things you could have done, or you would have done, or you should have done with your time and your life. Tandaan mo na ang buhay mo ay limitado lang. So don't waste that living life according to other people's rules. Use your remaining time to live life in your own terms and according to your rules. But to do that, you have to invest the time now and work toward your goals and don't give up so easily. Hindi ibig sabihin na madali lang ang lahat kung nag-e-effort ka na. May mga mabibigat pa rin na pagsubok na masasalubong mo sa hinaharap. Pero hindi ka dapat magpapatibag. Huwag kang magpapatalo. Okay? Lumaban ka lang ng lumaban hanggang sa makuha mo na ang tagumpay na hinahangad mo. Ang nakakamangha pa, ang tagumpay ay darating kung pagod na pagod ka na. Naiintindihan mo ba? Yun bang malapit ka na sanang sumuko, tapos may senyales na dapat ka pang lumaban, tapos nakuha mo na. Isa na ako sa mga nakakaranas niyan. Nung hindi pa ako article writer, ang dami kong pinagdadaanan para matupad ko lang ang pangarap na yon. Inaaral ko kung anong gawin. People are talking about all the pain and the turmoil of working tirelessly towards their goals. It's always at that point, when you're just about to give up, that you figure things out to achieve success. But that's understandable, because it shows the enormity and difficulty in big monumental goals. It also differentiates successful people from those that ultimately give up. Kung hindi ka man nagtatagumpay noong una, ulitin mo lang. Kung hindi pa rin, baguhin mo ang iyong strategy. Huwag mong ulitin ang parehong ginawa mo na hindi nag-work. Kasi ang ending niyan, same results pa rin. Baguhin mo ang iyong strategy. Look at the successful people. Ginawa nila ang lahat para matamaan ang target nila. Hindi nila binago ang goal. Binago nila ang kanilang plano ng pag-atake. If you see that one thing is not getting you there fast enough, change things up and take a different approach. Kahit ilang plano pang susubukin mo, basta't wag mo lang hayaan na mapalayo ka sa goal mo. Alam kong masipag ka. Alam kong may pangarap ka. Alam kong gusto mo yung makamit. Kaya nga sinasabi ko to sa'yo, para wag kang panghinaan ng loob. Sa totoo lang, kung nafu-frustrate ka na sa buhay mo ngayon, kung gusto mo nang sumuko, ito na ang tamang senyales. Napapalapit ka na. Gaya rin yan ng pag umakyat ka ng bundok. Habang papalapit ka na sa tuktok, hihilahin ka pa lalo ng gravity. Ganyan rin ang mangyayari kung papalapit ka na sa tagumpay. Mabibigatan ka pa lalo. Uulitin ko, kung nafu-frustrate ka na, that likely indicates that you're far closer than you think. Aminin na natin, madalas tayong napipikon sa sitwasyon natin. Akala natin, walang nangyayari sa effort natin. Pero mali pala tayo. Take a moment to step back and assess where you're at and find the things you can appreciate about what you have already accomplished and reinvigorate yourself to move forward with a renewed sense of spirit. Buksan mo ang iyong isipan. Imaginein mo na papalapit na ang pangarap mo sa'yo. Oo, madali lang sumuko. Kapag gumagawa tayo ng malaking goal, kasama na dyan ang pagod. Kung gusto mo nang sumuko, ito na ang tamang pagkakataon na ilabas mo ng nakatago mong lakas. Gamitin mo ang lakas mental. Use your mind to envision a bigger and brighter future that's awaiting you. Really close your eyes. I'm not kidding you. Close your eyes and go into a lucid state of envisioning a crazy future-based reality for yourself that's so outlandish and ridiculous that it inspires you to keep pushing forward. Iwanan mo na ang negatibo mong ugali. Yan ang mahadlang sa daan mo. Alam kong nakasanayan mo na yan, pero kailangan mong baguhin ang pag-iisip mo. Years and decades worth of habitual behavior feels comfortable because it really is. And we always want to default back to it. Bakit ba kasi naa-addict ka na sa comfort zone mo? Pwede ka namang mag-explore. Hindi mo ba gustong matuto ng panibagong bagay? Gusto mo bang yan lang ang maanino sa buhay mo? Kung negatibo kang mag-isip, kung palagi na lang ganyan, wala kang mararating sa buhay. Huwag ka nang umasa na magtagumpay. Dahil wala pa akong nakikitang tao na nagtatagumpay na puro negatibo na lang nasa loob ng kanyang ulo. Wala pang tao na ganun. Get rid of those toxic habits. Sipain mo na yan papalayo.
Barin mo na ang luma mong balat. Mahirap man paalisin ng toxic mong isip, pero kayanin mo. Okay? If you want to achieve your goal as badly as you want to breathe, then I promise you that you will find a way. Disiplina na lang ang kulang mo. Kung wala kang disiplina, mas mahihirapan ka. Lalo na kung malaki ang pangarap mo sa buhay. Maraming tao na ang sumuko sa laban nila. Nawawala na sila ng gana. Alam mo ba kung bakit? Dahil wala silang disiplina sa sarili. If you don't have discipline, you cannot achieve anything worthwhile. Discipline is the bridge between goals and accomplishments. Yan lang naman. Palagi ka nalang nag-aalala sa mga bagay na hindi mo makukontrol? Hindi mo ba mapigilan ang iyong sarili na huwag nang magpaka-stress sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado? Palagi ka nalang bang nag-overthink pero wala ka namang nakukuhang kasagutan sa mga iniisip mo? Sa panahon ngayon, napaka-komplikado na ng ating buhay. Kaya nahihirapan na din tayong mamuhay sa mundong to. Umiikot-ikot lang ang buhay natin sa wala. Madalas iniisip ng ibang tao ang nakaraan nila, na sana'y ginawa nila ang lahat noon. E di siguro ay may nakikita silang positibong pagbabago ngayon. Napakarami ng responsibilidad natin. Dahil sa dami-rami ng mga gawain, wala na tayong pahinga. Dahil sa kadahilanang ito, na-stress na tayo sa mga bagay na hindi natin kailanman mababago. Kasi wala naman tayong kontrol sa ibang bagay. If you are one of those people who are often in their heads and think about every little detail of their life, that can be harmful. Kaya anong maaari mong gawin upang ihinto ang paghihirap sa lahat ng bagay? Subukan mo ang 7 paraan na ito. Number 1, mag-focus ka sa mga bagay na makukontrol mo. Maglaan ka ng oras upang pag-isipan mo mabuti kung ano ang kakayahan mo. Alamin mo kung ano ang magagawa mo at alamin mo kung ano ang mga hindi mo kayang gawin. Alamin mo kung anong mga bagay ang pumipiga sa buhay mo. And analyze which externalities and stressors were involved in those situations. Ipagpalagay na lang natin na ang pinaka-problema mo ngayon ay nanlalamig na ang partner mo sa'yo dahil siguro may iba na siyang gusto. Yan ang isa sa mga bagay na hindi mo makukontrol. Hindi mo makukontrol ang tao. Ang emosyon mo lang ang kaya mong kontrolin. Ibig kong sabihin na huwag mong masyadong isipin yon. Alam kong masakit, pero isipin mo na lang, tanggapin mo na lang na ang problemang yon ay hindi mo kontrolado. Go through every situation pressing you and try to develop a realistic sense of control. Matuto kang bumitaw sa mga bagay na alam mong hindi mo kayang kontrolin. Dapat maunawaan mo na hindi mo makukontrol ang ilang partikular na pangyayari sa lahat ng oras. Masabihan mo nga ang tao na gawin mo ang bagay na to. Pero kung ayaw niyang gawin, dahil yan ang desisyon niya, wala ka nang magagawa doon. Masabihan mo nga sila na huwag magmura. Pero kung ayaw nila, wala ka nang kinalaman doon. Nakuha mo ba ang punto ko? Sa mga sitwasyon kung saan kasangkot ang mga bagay na hindi mo kayang abutin, kailangan mong ihiwalay ang iyong sarili sa mga bagay na yon at hayaan mo ang mga bagay na magbabago ng natural. Gaya ng mga tao, di ba? Kahit anong pilit mong baguhin sila, kung ayaw nila, hindi sila magbabago. Kung gusto na nila, sila na ang gagawa ng paraan para magbago. Katulad ng ginawa ko ngayon, minomotivate kita. Tinuturuan kita kung paano gawin to. Paano gawin yan. Pero kung ayaw mo, wala na akong magagawa. Sino ba naman ako para makialam sa buhay mo, di ba? Yan ang mindset ko eh. What I'm trying to say, as soon as you learn to loosen up, you will find that your stress levels get lower. Your brain won't get overwhelmed by the amount of information it can compute. At lalong hindi mo masasayang ang oras mo sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Kung kaya mo lang tong i-apply sa sarili mo, na ang kakayahan mo ay para sa'yo lang, na wala kang kakayahan na kontrolin ang panlabas na bagay, mas gagaan ang pakiramdam mo. Number 2, mag-focus ka sa kalakasan mo. Alam kong may kahinaan tayong lahat, pero wag na tayong mag-focus doon. Doon tayo mag-focus sa positibong bahagi ng ating buhay. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nag-aalala ang mga tao ay dahil sinusubukan nilang lutasin ang mga bagay na lampas sa kanilang kakayahan. Yun bang hindi na nila hawak ang sitwasyong yun, pinoproblema pa rin nila. Halimbawa, may kamag-anak kang napaka-toxic na. Hindi mo kayang lutasin ang pag-uugali nila. Sila lang ang makakapagdesisyon kung magbabago ba sila sa buhay nila. Kung sa palagay mo ay kontrolado mo ang sitwasyon, wala nang problema. Kasi hawak mo ang sitwasyon eh. Paano ka pa may stress kung kontrolado mo ang isang bagay, di ba? Instead of forcing yourself to do something out of your reach, you should focus on the places where you can shine. Hindi ito simple, pero kayang-kaya mo. Kailangan mong maunawaan na hindi lahat ng tao ay may partikular na tinatawag nating skill set. Kahit anong pilit mo,
hindi ka magiging perpekto sa ibang aspeto ng iyong buhay. Ang ilang mga tao ay likas na mahusay sa ilang mga bagay, pero kulang sila sa ibang mga departamento ng buhay. Madaling halimbawa, may taong bobo sa math, pero ang talino sa science. Yan ang ibig kong sabihin na may parte ng ating buhay na mahina tayo. Pero hindi dapat tayo nagpo-focus doon. Kung hindi ka napupromote sa trabaho mo, siguro nakikita ng boss mo na medyo kulang ka pagdating sa ganitong klaseng trabaho. Uulitin ko, hindi mo hawak ang ganitong sitwasyon. Hindi ka manager at hindi ka makakapagpasya kung makukuha mo ba ang promosyon na yon o hindi. Ang magagawa mo lang ay mag-focus ka na maganda pa rin ang takbo ng trabaho mo. Maganda pa rin ang record mo sa kumpanya. Pwede mong trabahuhin ang anumang bagay. Pero ang desisyon ng boss mo, wala ka nang kinalaman doon. Instead of worrying over the things that are not up to you, try to improve the areas you can improve. Focus on working yourself and bettering yourself. Everything else is out of your control, and you should take it in stride. Switching your focus from trying to change externalities to better yourself will alleviate a lot of pressure. You will feel less stressed, and in the long run, you will be happier. Number 3, kumalma ka lang. Alam kong mahirap, lalo na kung may gusto kang makuha sa lalong madaling panahon. Pero hindi ganyan kadali ang buhay. Hindi ito minamagic lang. Realidad ito. Maganda leche-leche muna ang buhay natin bago natin makuha ang ating mga kagustuhan. Sa mga nakaka-stress na sitwasyon, halos mababaliw na tayo at hindi na tayo makakapag-isip ng maayos. Kapag nagsimula kang mag-alala at ma-stress, kailangan mong humanap ng paraan para mapakalma mo ang iyong sarili. Ang isa sa mga pinakamainam na paraan upang pakalmahin ang sarili mo ay bumuo ka ng mga affirmations. Alam mo ba kung ano ang affirmation? Affirmations, in New Thought and New Age terminology, refer primarily to the practice of positive thinking and self-empowerment, fostering a belief that a positive mental attitude supported by affirmations will achieve success in anything. Bibigyan kita ng ilang mga halimbawa para mas lalo mong maintindihan kung ano ang magagawa ng affirmation para kumalma ka. Number 1, may tiwala ako sa sarili ko. Number 2, kaya ko tong gawin. Number 3, walang makakatalo sa akin. May ideya ka na ba? Yan yung mga salita na positibo lang. Kung binabangga ka ng mga negatibo, banggain mo rin ang positibong mga salita. Instead of stressing out about the worst outcomes, give yourself a pep talk and prepare for all situations. Halimbawa ito, nag-host ka sa isang conference. Siyempre, natural na yung kaba. Kinakabahan ka, lalo na kung bago ka pa lang. Ang kaba natin ay isang negatibong emosyon yan, lalo na kung sobra na. Kaya matuto tayong pakalmahin ang ating sarili. Have quick little phrases that can perk you up when you're overwhelmed. Sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Handa na ako. Magagawa ko to. All of these mantras are examples of things you can say. Having these affirmations can keep you mentally strong. Saying things like this aloud can help you combat self-doubt and avoid overthinking. Ulit-ulitin mo lang ang mga phrases na yan. Isa yung tinatawag nating psychological trick na makakatulong sa atin para kumalma tayo. Huminga ka ng malalim. I-voice out mo ang mga binaon mong affirmations at makikita mo na may positibong resulta ito sa buhay mo. Number 4, mamuhay ka lang ngayon. Anong ibig kong sabihin? Bitawan mo na ang nakaraan mo at huwag mo munang pangunahan ang kinabukasan mo. Mag-focus ka lang sa ngayon mo. Kasi yan ang napapansin ko sa mga tao. Naguguluhan sila at lalo silang nahihirapan. Kasi iniisip pa rin nila ang kanilang nakaraan na hindi naman mababago. People often get stuck in the past, playing certain events on repeat. For what? Hindi lamang ito nagdudulot ng pagkabalisa at stress. Pag-aaksaya lang din ito ng oras na maaari mo sanang gugulin para sa kasalukuyan. Wala namang masama kung nag-iisip ka pa rin sa nakaraan mo. Ang problema lang ay kung na-stuck up ka sa sitwasyong gusto mong baguhin. Wala ka namang patutunguhan sa pag-iisip ng ganyan. Walang silbi ang paggawa niyan dahil hindi mo na maibabalik ang lahat at hindi mo na masasabi ang gusto mo sanang sabihin noon, ngayon. What you can do is reflect on that conversation with a different perception. Think about what you can do now or in the future instead of what you could have done. Subukan mong limitahan ng oras na ginugugol mo sa pag-iisip tungkol sa nakaraan mo. While some reflection can be good, but you should try to focus on what's going on now. Ang iyong oras ay limitado lang at dapat mong gugulin ito sa wais na paraan. When you take everything in stride to focus on the present, you will be less overwhelmed and less stressed. Number 5, harapin mo ang iyong takot. Oras na para harapin mo ang iyong kinakatakutan. Ang takot kasi natin ang isa sa mga dahilan
kung bakit tumataas ang stress levels natin. Ang takot na yan ang pumipigil sa'yo. Takot ang utak mo, kaya takot ka rin umaksyon. The only way to get that control back is to face your fears. Imbis na kaya natin gawin ng isang bagay, hindi natin magagawa kasi nauunahan tayo ng takot. Instead of beating yourself down for having those fears, try to solve the issue from the root. Facing your fears is not an easy task, but it is possible. Facing your fears can make you more anxious in the short term, but in the long term, it will give you the courage to take on everything you want to. Number 6, magtakda ka ng schedule sa pag-aalala. Kasi kung ikaw yung tipo na sobra kung mag-alala, idaan mo na lang sa schedule para hindi naman buong araw nag-aalala ka. Nakakapagod yun at nakamamatay pa. Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko lang kung anong epekto nito sa ating katawan. Bigyan mo yung sarili kahit kalahating oras lang para mag-alala sa mga bagay-bagay. At pag natapos na ang kalahating oras, tumigil ka na sa pag-aalala. Go back to the present moment and try to stop overthinking. Number 7, magpatulong ka na. Kung umabot na sa punto na nahihirapan ka na, oras na para sumigaw ka ng tulong. Hindi masama yun. Hindi nakakahiya yun. Huwag mong lunurin ang sarili mo sa kakaisip ng kung ano-ano. Sa dami ng pinagdadaanan mo, alam kong marami ka nang nagawa o natapos na ikaw lang mag-isa. Pero may mga bagay kasi na sobrang bigat na sa atin. Taking on all this pressure alone can be very harmful. When it comes to something that you cannot change, it's good to have a support system that can comfort you when you need it. Kung na-stress ka na sa sitwasyon mo, pwede mong lapitan ang iyong pamilya at mga kaibigan mo. Kaya ka nilang pakalmahin. Kaya ka nilang pasayahin. Kaya nilang pagaanin ang mood mo. They can give you a second opinion, different perspective on what happened, and can put your mind at ease. Kung wala kang tiwala sa mga kaibigan mo o sa pamilya mo, oras na para kumonsulta ka sa isang professional, gaya ng psychologist. The simple act of talking to someone about what you've been through can significantly lower your stress levels. Likas na katangian na natin tong mga tao na mag-alala sa sitwasyon natin. Ngunit kung sumobra naman ang pag-aalala, ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng kontrol sa ating buhay. Mawawala tayo sa tamang landas. Uulitin ko, kailangan mong maunawaan na may ilang bagay na hindi mo mababago at hindi mo kailangang kontrolin. Focus on what you can change. Focus on what you can control. And focus on harnessing your abilities. Create specific guidelines like affirmations and stress management plans to help keep you grounded. Kung hindi pa rin gumana ang lahat ng ito, magpatulong ka na. Ito na ang huling solusyon, pero alam kong gagana ito sa'yo. Dahil itong mga hakbang na ito ay positibo. At ang positibo ang palaging mananaig. And also, your stress levels will be significantly lower and you will be happier overall.